hapon sa inyong lahat. Nandito ako sa inyong harapan upang tatalakayin natin ang good manufacturing practices. Una, itatalakay ko sa inyo kung ano ang learning objectives. Ang learning objectives first is define, describe, and explain the requirement of GMP. Ibig sabihin, ipapaliwanag ko sa inyo ano ang ibig sabihin ng GMP. Pangalawa, application of this program in their respective work assignment. Ibig sabihin, paano natin i-apply ang mga GMP sa ating work assignments. And then, be able to pass the learning evaluation. So, pagkatapos natin tatalakayin ang GMP, dapat nating maipasa ang ating evaluation. Ang ibig sabihin ng GMP are set of sanitation guidelines for the food handlers for the physical processing operation in a food processing plant establishment. And a quality assurance system that is composed of manufacturing and quality control procedure. Ibig sabihin, sa atin nag-uumpisa ang paano ang sanitation guidelines at i-explain ko po sa inyo kung paano at ano ang uumpisahan natin sa sanitation guidelines. Una, sa 8 GMP categories. First is personnel. Second, building, facilities, and grounds. Number 3 is tools and equipments. Number 4, sanitation, pest control, and hygiene. Number 5, production and process control. Number 6, quality assurance and quality control. Number 7 is warehousing and distribution. Number 8 is documents and records. So first is personnel. So personnel, proper wearing of working uniforms, including washing requirement. So ibig sabihin dito po ay proper wearing of uniform is dapat po nakaayos ang ating face mask, hairnet at saka turban. Hindi tayo papasok sa planta kung tayo ay madumi o hindi po nalabahan ang ating uniforms. And pangalawa is GMP practices or behavior. Do's and don'ts. Ibig sabihin, yung mga bawal sa loob ng planta at yung dapat natin gawin sa planta. Halimbawa, yung mga kuko natin. So, dapat po tayo ay naka-nail polish, ay nail cutter. So, pangatlo is hygiene and grooming. So, dito sa hygiene and grooming, dapat dito natin i-apply kung ano ang dapat nating malinis na damit, malinis na buhok, dapat nakaligo tayo, tapos malinis na kuko, at no nail polish po tayo. At tapos sa proper grooming po, halimbawa sa lalaki, dapat po tayo nakapagupit ng 2x3. And then sa babae po ay naka-ponytail. No extra hair po tayo sa noo. Tapos, dito po sa disease control, dapat hindi po tayo papasok kung meron tayong mga open wounds. Halimbawa po sa open wounds is mga open po na mga sugat. For example po sa ingrown. Hindi tayo pwede po kung ang ating ingrown ay meron pong sugat. O ito ay naka-expose po sa ating pagkain. At pang-apat is GMP ticketing procedure. So dito sa GMP ticketing procedure po ay dapat alam niyo po yung mga bawal at hindi po kailangan dun sa planta. Halimbawa po, yung pagdadala ng cellphone at saka po yung no proper wearing po ng face mask at saka turban. So, kung hindi po kayo sumusunod sa mga palatuntunin sa loob ng planta, yung automatic po yung OSS natin na magtiticket ng GMP. So, sa hand washing procedure din po, dapat natin ipagpatuloy yung mga nagawa natin na 20 seconds na hand washing procedure. So, dapat po tayo mayroong sabon, meron po tayong sanitation at saka drying po ng hand drying. And other policies po is no eating policy. So, dito po dapat is strictly po talaga no eating policy tayo. Halimbawa po sa eating policy natin is yung kumakain ng produkto sa loob ng planta. So dito po, pinapagbabawal po ng client na kumakain ng ating mga produkto. So halimbawa din po dito is yung food testing po natin. Hindi din po yun pwede. Aside from quality assurance or quality control. And then ang gloves po. Halimbawa po, if napapalit po tayo ng mga gloves, dapat po for disposal po natin siya ilalagay. Hindi kung saan-saan lang po natin siya ilalagay. And then,
employee facilities and proper usage, toilet, canteen, and lockers. For example po sa toilet, dapat po kung tayo ay nagagamit ng toilet, dapat nililinisan natin at saka hindi po tayo magto-toilet ng merong PPE po. Dapat naka-change outfit po tayo. Ano ibig sabihin ng change outfit? Dapat po tayo is naka-civilian po ulit. Hindi natin ipapasok yung mga turban, face mask, at saka hairnet. Lalong-lalo na po yung apron at saka yung shoes, na white shoes. And then sa canteen, dapat po sa canteen, doon po tayo magkakain at saka clean as you go. So hindi po dapat natin ipalinis sa iba yung mga pagkain na dapat ay tayo ang maglilinis. Sa lockers po. So sa lockers, hindi po dapat tayo magtatambay, hindi po din tayo doon sa locker kakain. Dapat po doon tayo sa canteen. Tsaka dito po, ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng ating proper wearing of complete uniform. Kung paano natin susuotin yung hairnet, face mask, at saka turban, at saka din po yung apron. Wear proper protective clothing. So dito po, i-explain ko sa inyo kung ano ang dapat nating proper protective clothing. First is clean, in good condition, and without foul odor. So, ibig sabihin po dito is clean. So, hindi tayo pupunta ng planta na hindi po malinis ang ating uniform. At saka dapat po, hindi po tayo gagamit ng matatapang na mga sabon. So, dapat dito po is mild lang. And then sa loose fabric or thread. So, ibig sabihin po dito is meron po tayong mga loose na thread like for hindi po natin naayos ng pagkumpuni po ng ating damit. At saka yung mga loose po ng hairnet. Bawal din po yun. And then, no visible writings, labels for identification is allowed but on the inner side only. So, halimbawa po dito is yung printed shirts natin. Bawal po talaga tayong pumasok na merong printed shirts in our front po. Okay lang po yun kung doon po sa loob ng ating susuotin. Should be washed daily with no mild scented detergent only. So dito din po, pinababawal din natin yung mga kanina po, nabanggit ko na bawal itong matatapang na odor. So, ibig sabihin, mild na nga detergent. At saka po, yung mga perfume. Bawal din po yung mga matatapang na perfume. And then, should not be worn outside the production area, especially inside comfort room and canteen. So, dito din po, pinababawal po ang ating mga damit o ang mga PPE natin na ilabas sa labas ng production area. Tsaka din po sa canteen at saka sa comfort room. So, ito po, ipapakita ko mga examples ng mga bawal sa loob ng planta. Working uniform at saka yung mga turban, dapat nakaayos din po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po sa Eileen Nagari. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa GMP, or Good Manufacturing Practices. So ang GMP ay may learning objectives. Define, describe, and explain the requirements of GMP. Second is application of this program in their respective work assignments. And pangatlo, kailangan natin na makapasa sa evaluation. Una, i-describe natin, i-define, i-apply natin sa ating trabaho, at kailangan makapasa tayo sa evaluation. So, ang GMP are sets of sanitation guidelines for food handlers for the physical processing operation in a food processing plant establishment. A quality assurance system that is composed of manufacturing and quality control procedure. So, ang GMP are sets of sanitation guidelines. Ito po yung mga proseso ng mga pagtatrabaho natin sa pagtatrabaho ng mga empleyado sa loob ng planta na may quality assurance system at tama yung mga ginagawa ng mga empleyado at may quality and good quality procedure. So, merong 8 GMP categories. Una is personnel. Pangalawa, building, facilities, and grounds.
Pangatlo, tools and equipments. Pang-apat, sanitation, space control and hygiene. Pang-lima, production and process control. Pang-anim, quality assurance and quality control. Pang-pito, warehousing and distribution. And pang-walo is documents and records. So sa personnel, meron tayong proper wearing of working uniforms, including washing requirements. So, dapat isuot natin ng maayos ang ating mga uniform bago pumasok sa planta. Meron ng mask, meron, at saka malinis yung ating mga sinusuot na uniforms. Pangalawa, GMP practices or behavior, mga do's and don'ts. Alam naman natin yung mga bawal at hindi bawal sa loob ng planta. So, alam natin yun yung mga behavior natin. Pangatlo ay hygiene and grooming. Dapat pag nagtatrabaho tayo or pumasok na tayo sa planta, sa orientation pa lang sinabihan na tayo na haircut, tamang haircut, lalo na yung mga lalaki. 2x3 yung ng hair nila at sa mga babae is naka-ponytail. So, ang pang-apat ay disease control. Dapat pag nilagnat may sakit tayo, magpaalam na ikukontak natin si OSS na may sakit tayo para hindi ka na makapasok sa trabaho. So, GNP ticketing procedure, pag nasa loob ka ng planta, nakita ka ng mga OSS na hindi proper uniform, hindi proper PPE yung suot mo, hindi mo sinuot yung hairnet. So, bibigyan ka ng GMP ticket ng mga OSS kasi bawal yun. So, hand washing procedure. So, bago tayo pumasok sa planta, maghugas tayo ng kamay, mga 20 seconds. Yan. Pwedeng kantahin natin yung happy birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Tsaka gamitan ng sabon, hand wash, dryer, and hand sanitizer. Bago tayo papasok sa planta, dapat malinis. And other policies, no eating policy, and gloves, and etc. So pag nasa loob tayo ng planta, bawal tayong kumain ng mga produkto doon. Masarap talaga ang produkto ni Red Ribbon, pero bawal tayong kumain. Meron naman tayong pantry. Doon tayo kumain sa pantry, hindi sa loob ng planta. Tapos yung gloves, hindi tayo basta-basta humawak ng produkto na hindi tayo naka-gloves. At pag naka-gloves ka naman, pagkatapos ng isang produkto, bawal ihawak yung gloves sa ibang produkto. Dapat kumuha ka na ibang gloves at itapon na yung unang gloves. At saka, employee policies and proper usage ng toilet, canteen, and lockers. So, dito naman, pag nag-toilet, pumunta tayo sa toilet, kailangan hubarin yung mga PPE, pati yung white shoes na sinuot mo sa loob ng planta, huwag mong isuot sa CR. At saka sa canteen, huwag mong suotin sa canteen yung mga PPE na pangloob. At saka sa lockers, bawal tayong kumain sa lockers, bawal sa lockers, chika-chika or mga ganyan. So, ito yung tamang pagsuot ng uniform. Kita naman natin hairnet, turban, face mask. Ang iba kasi yung hairnet ay ginawa na nilang lost thread ba? So, hindi dapat na lost thread yung hairnet. Dapat. Tapos yung apron ganyan, white pants, malinis, yung puti ang socks and shoes. Okay. So, wear proper protective clothing. Clean, in good condition, and without full odor. So, dapat yung mga suot natin hindi mabaho. So, naligo tayo, at saka yung damit natin kailangan nilabhan, fresh. At lalo na yung mga sa kilikili, dapat hindi talaga mabaho. So, no loose fabric or thread. Loose thread ang imong suoton. Dapat proper uniform talaga kasi nasa trabaho tayo. Tapos, no visible writings, labels, or identification is allowed but on the inner side only.
So yung mga white shoes ninyo, dapat walang naka-level sa labas. Dapat nasa loob lang. So should be washed daily with no mild scented detergent only. So dapat hindi natin lagyan ang mga uniforms natin ng super mabango. Dapat mild lang kasi pag mabango talaga, ma-absorb ng produkto natin. So bawal yon. So should not be worn outside the production area, especially inside comfort room and canteen. Sige, yung sinabi ko kanina na bawal talaga suotin sa comfort room and canteen yung mga PPE natin.